Hello, magandang araw mga kasosa. So for today's video, kami po ay pauwi na ng aming tahanan sa Puerto Princesa. Syempre, hindi naman pwedeng hindi natin daanan ang lugar kung saan natin nakilala si Kaysel. At 6 AM po ang nabutan namin sa pwesto ay ang mama ni Kaysel. At ito nga, nagbiyahe kami. 4 AM pa lang po umalis na kami ng Taytay at 6 AM nandito na kami sa lugar kung saan nagtitinda or nakatira si Kaysel. Nandito kami. Tapos ngayon sabi ng kasama ko, sabi ko, ala, nag-angat-angat na yung kana, akala ko kana. Parang Tagalog, ma'am. Aray ko. Tagalog, ma'am. Hello, good morning. At dahil maganda nga ang panahon ng oras na iyan, iikot natin ng bahagya ang ating camera nang makita ninyo ang paligid kung saan nagtitinda at kung saan ang bahay nila Kaysel. At yun nga, pag-ikot ng ating camera, nakita na natin si Kaysel kung saan. Hi, Aisel! Kagigising lang ni... Ano, Aisel ba? Kaysel? Kaysel. At dahil kagigising nga lang ni Kaysel, iniwas ko muna ang camera sa kanya dahil bahagyang tipong nahihiya siya. Si Kaysel nga po pala ay yung batang nagtitinda ng mais sa Tabiak, Rojas, Palawan. Anong oras kayo nag-umpisa? Alas 3 na madaling araw. Uy, grabe naman yan. Alas 3. Pag alam namin yung mais na hindi pa masyadong, yung parang may kagulang-gulangan, mga alas 2:30. Nagasalang na kayo. Sa mga oras na iyan, ubos na po yung kanilang tinitindang mais. Meron pa pero iilan na lang. So, kaya ang nanay niya ni Kaysel ay nagpaplano nga pumunta sa kabilang baryo para maghanap ng mais na maaangkat niya or kung may extra pera, binibili naman niya. Kung wala naman pong mais na mabibili or maaangkat, kahit mga prutas po, binibili nila para meron din silang maitinda para may mapagkakitaan or income sa araw-araw. Maagang nagising si Kaysel dahil ang kanyang nanay ay aalis pupunta sa kabilang baryo para maghanap ng mais na matitinda nila. At ayan nga mga kasosa, ang kanilang pwesto ay nasa tabi lang ng kalsada sa Tabiak, Rojas, Palawan. Kaya naman kung ang mapapadaan kayo dyan bumili-bili na rin kayo. Meron silang mga tindang mais. Ayan, for sale mais na malagkit. O diba? Meron din silang mga gulay, prutas at sari-saring produkto. Malaking tulong na po sa kanila ang mabilhan natin ang kanilang mga paninda. Magmais muna tayo. Ang ganda ng mais, oh. Ang lalaki, no? Kaya marami nakaraan nagahinto pa dito kahit wala na kami mais. Na ano kami ng 2 araw, kahinga. Kaya wala ako may makuha. Kahit isa lang ang himit dyan. Perto lang naman yung dalawang himit. Almusal natin mais. Wala labahan daan. Ay, no? Ang labayan sa kahapon. Wala kami mais yung pangalawa naka-assign sa mga sapatos. Yung labaw sapatos. Ako naman kahapon, nag-practice ng choir, tapos nagkuha ako ng mais. Sakit dyan. Agwalubat. Tulong-tulong. Puro babae yan sila? 3 po, babae. 3 babae? Yung maliit pa, diba? May kanya-kanya silang mga suki. Talaga? Yung isa naman yung nahanap. Saan na yung kulot. At yun nga, nagkukwento ang mama ni Kaysel na kung saan sa kanilang magkakapatid ay may kanya-kanya silang suki. Diba? Ang naging suki namin dito ay si Kaysel. At nakakatuwa na rin po dahil may kanya-kanya rin silang responsibilidad sa gawaing bahay. Diba? Ma, yung yung talipapa natin ang pangit. Kasi ganito nga daw. Maganda nga yung para ang magabili. Doon na lang tayo sa talipapa ng tagpita. Kayo, pag nag-ulan, tulo, lahat. Kaya nga.
Yan nga po pala ang kanilang pwesto. So ayan, ang kanilang nasisilungan sa bawat init ng panahon or tag-ulan. Ang importante, may nasisilungan sila at nakakapaghanap buhay sila ng maayos. At ayan nga po, gaya na sinabi ko kanina, aalis po ang mama ni Kaysel para maghanap ng mais para may maitinda sila. Ang mama po pala ni Kaysel ay PWD. Kung makikita niyo po sa video, ayan po yung mama ni Kaysel. At sa mundong kinamumulatan natin, kahit ano pa man ang meron tayo sa ating buhay, kailangan nating lumaban. Kahit na meron tayong nararamdaman, wala tayong excuse para sumuko. So ayan, proud of you, mami, dahil talaga namang pinakikita mo sa mga anak mo na tunay kang malakas. O di ba? Kahit ano pa man ang katayuan niya, meron man siyang kapansanan, hindi po yun nasagabal para mabuhay nila ang kanilang mga anak. At mami, hindi lang po ang anak mo ang nakakita ng tunay na kalakasan mo, kundi kaming mga nasa paligid mo. Sobrang antibay mo, mi! Kaya naman, ang aking mapapayo sa ating mga kabataan, mahalin ang ating mga magulang, irespeto at igalang. Malaking karangalan na po para sa ating mga magulang ang magkaroon tayo ng pagmamahal at respeto at paggalang sa kanila. So ayan, lalo na nakikita natin nagsisikap ang ating mga magulang para tayo ay may taguyod, mapag-aral. Pinipilit nilang mapatapos tayo para naman gumanda ang ating future balang araw. At syempre, based na rin po sa kwento ni Mami na may kanya-kanya nga naman silang responsibilidad sa bahay. It means marunong silang sumunod sa rules ng kanilang mga magulang. So I'm proud of you, kids. Ayan, ipagpatuloy nyo yan. Talaga namang nakakatuwa yan. Sa Kaysel, ano oras kayo natutulog dito? 9 po. Walang kuryente dito, da? Wala po. Tapos, saan ka nag-aigib? Sa balon po. May balon kayo dyan? Hindi po dun sa Doon pa, malayo pa. Layo pa balon nyo? Ganun. So, ayan nga mga kasosa, napakinggan ninyo ang aming kwentuhan. Nagkaroon tayo ng konting oras na makausap o makakwentuhan si Kaysel. So, ayan, maaga ding nagising si Kaysel para nga tulungan din ang mama niya na makapagbantay din sa kanilang pwesto. 'Di ba nakakatuwa? Kasi meron pa rin tayong mga kabataan na talagang willing din naman tumulong sa kanilang mga magulang. Masarap sa pakiramdam pag ganito ang samahan, nagtutulungan. So, ayun lang mga kasosa. Thank you so much. May share ko lang sa inyo. Kita-kits na lang tayo for the next video. Salamat! Bye!